we all stand, please, as you turn your Bibles back in the book of Numbers, chapter 14. Titignan natin uli yung chapter 13, and then we'll go to chapter 14. Book of Numbers, chapter 13. Look in verse number 32. So, Book of Numbers, chapter 13, in verse number 32. If you are there, say aloud, amen. Okay, here's what the Bible says. And they brought up an evil report. You see, this is the report of the 10 spies. Okay? The evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers, so we were in their sight. Okay. Now I want you to notice, para lamang po mga kapatid, no, ako po ay natatakot ako na magpaliwanag ng wala sa sinasabi ng Biblia. So kaya ini-emphasize ko sa inyo yung mga pinaguguhitan ko po sa inyo. Okay? Like, notice what the Bible says here sa verse number 32, mga kapatid, or verse number 33. And there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, okay, which come of the giants, referring to Genesis chapter 6, okay? So you don't need to go there, pero makikita niyo po sa chapter 6, when you get home, try to read it para meron kayo sariling pag-aaral din, mga kapatid, makikita nyo yan. No? And then, so makikita nyo kung saan nila kinukonek yung sinasabi nila. You see, sabi ko nga sa inyo kanina, merong presumption. No? So, saan nila ibinibuild yung kanilang conclusion. No? Sa presumption. Mahirap yun. Mag-conclude ka sa isang haka-haka mo lamang. Di ba? So, minsan meron akong tinatanong na ganyan, paano kayo nag-come up sa ganyan? Minsan, napansin niyo po ba mga kapatid, nag-aaway ang mag-asawa dahil lamang sa presumption? So, medyo nagkasakitan na, nagkaduguan na, nagkabaklasan na ng tainga. Pero, ano ang rason ng kanilang away? Presumption. Yeah. So, nagkaroon na mayroong presumption, ayun, tinalakay nila, bakit ganito? Haka-haka lang, hula-hula, So, it's so sad, okay? So, makikita nyo mga kapatid dito, meron silang pinupoint, itong mga higanting ito, nanggaling to sa mga higante. Okay? Yun lamang po ang kanilang sinasabi. Mamaya, sabihin ko po sa inyo ang iba niyan, mga kapatid. And then, chapter 6 of verse 6 in chapter 14. Let's take a look doon po sa another part. Sabi ko sa inyo, nahati yung isang grupo nahati. Yung isang grupo ay 10, yung isa ay 2. Okay? Talagang maliit ang daan para sa katotohanan. Okay? Nandiyan na po kayo? Huwag na kayo maglipat ng page, maglipat na lang kayo ng mata. I don't know kung yung Bible nyo ay ganyan. Alright? And Joshua the son of Nun, alam nyo, matagal ko nang hinahanap, sabi ng isang preacher, matagal ko nang hinahanap kung sino mga magulang nitong si Joshua. Wala akong makita kasi sabi ng Biblia, the son of Nun. Okay, ma? Okay. Trivia yan, mga kapatid, trivia. Okay. And then the Bible says, and Caleb, the son of Jephunneh. Yun, mahahanap nyo si Jephunneh. Okay. Which were of them that searched the land, rent their clothes.
And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceeding good land. Okay? So, sa kabila, evil report. Sa kanila, good. Okay? So, yan o ang karugtong ng ating usapin kanina umaga. Tayo po muna sandali manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mensahe na maririnig niyo mga anak ngayon at aking dadalhin. Ito po ay bunga ng pag-aaral, bunga po ng conviction niyo po sa akin, O Diyos. For a long time of prayer, Panginoon, na gusto ko maihatid sa inyong mga anak ang inyong pong mensahe. I strongly believe na ito po ang gusto niyong ipadala sa kanila. Salamat, Panginoon, na meron po kaming Biblia, meron po kaming gabay sa aming pamumuhay at ang buhay ng mga nakikita po namin sa history na nakalagay po dito sa inyong salita, O Diyos, ay batayan at halimbawa ng pamumuhay po namin ngayon. Salamat po at pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa gabing ito. Please, once again, use me. That's all I want, oh God. Forgive us, Father, for our sins and cleanse us from all unrighteousness. There might be times, oh God, that we offend you. But, oh God, please forgive us. Help your people to understand your word. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? If you can remember, mga kapatid, ay gusto ko pong ibigay uli sa inyo, ipaalala sa inyo ang first point na binigay ko po kanina, at kung paano po natin tinitignan yung lugar na pinangako sa atin. It's so important, you see. Now, we're dealing with the vision for the next season of your life. Is everybody listening now? All right, quit moving now. Dito na po tayo naka-pay attention, mga kapatid. Mahalaga, mga kapatid. Yung last year, yan po yung buhay natin, mga kapatid, noong nakaraan. So ngayong taong 2025, we're still in January. So dapat meron na po tayong vision, meron na po tayong pananaw sa ipamumuhay natin ngayong taong 2025. Kaya meron tayong ganitong klaseng usapin sa araw na ito ng linggo. Okay? Sapat mahalaga mga kapatid na maunawaan po natin kung ano ang gagawin natin for the year 2025. Now listen, it should be the desire of every Christian to improve their life for God. Okay? Again. Dapat yun po ang desire ng bawat Kristiyano na ma-improve ang ating buhay sa Panginoon. Sabi ko po nga sa inyo, bilang aking New Year's message nung nakaraang January 1st, ang sabi ko po sa inyo, this is my year. This is your year. Right? If you can remember. Okay? So if this is my year, I will make it the best year of my life. Okay? Better than the other year. Better than last year. So mas maganda ako'y naniniwala, mga kapatid, kung nag-enjoy man kayo nung nakaraang taon, ay anong masama kung mag-i-enjoy at mas mag-i-enjoy tayo sa taon na ito. See, kaya ipinapakita ko po sa inyo anumang bagay, ano ang mga gagawin natin at anumang bagay na nagawa na natin last year, we must improve it this year. Okay? Kaya binibigyan ko po kayo ng mga points on how to improve your year, your life this year. See, you've got to have a vision for the next season of your life. Okay? Now, but huwag natin kakalimutan, katulad sinabi ko po sa inyo kanina mga kapatid, anumang choice, meron ka ngayon. Anumang piliin mo na buhay, meron ka ngayon. Tandaan nyo,
merong consequence yan. Okay? Maliwanag po? Okay, so I hope nagkakaintindihan po tayo bago po ako dumako sa pangalawang puntos, mga kapatid. Okay? Now, sa pangalawang puntos natin, makikita natin, not just kung paano mo tinitignan, okay, you have to make a decision on how you see yung lugar na itinaga sa iyo ng Panginoon, na yung pupuntahan, na pinangako sa iyo ng Panginoon. But this time, you've got to make up your mind how you see yourself. How you see yourself. Okay? So makikita natin, part of this, and nabanggit ko po kanina mga kapatid, na the 10 spies look at how they see themselves. You see, they elevate their enemies and they belittle themselves. When they elevated their enemies, they belittle themselves. You see, now nagtataka lamang po ako mga kapatid, na ang sabi niya sa verse, if you'll go back to chapter 13, of the book of Numbers, mapapansin niyo mga kapatid na ang sabi nila, malalaki sila mga kapatid, sabi nila malalaki sila at malalakas sila. You see, at sa kanilang mga mata, tayo lamang ay mga grasshoppers. Okay? Ano sa Tagalog yung grasshoppers? Tipaklong. Yeah, tipaklong. Pero parang ang hirap unawain ng tipaklong. Naiintindihan niyo ba yung tipaklong? May ibang tawag sa amin yan eh. Sa amin grasshoppers din pala. Alright. Well anyways, so nagkakaintindihan tayo sa grasshoppers mga kapatid. Amen? Alright. Now, so yung tipaklong ay maliit lamang. But you see, itong tanong ko dito mga kapatid. You ready? Now, ano lamang? You know, sabi nga ni Noel, pag nagkipag-usap niya sa akin, nagsasalita, sabi niya, alam mo sir, malikot ang isip ko eh. Yeah, sabi niya, malikot ang isip ko eh. Sabi ko, hindi lang isip mo, pati ikaw malikot din eh. But anyways, kung titignan niyo mo, Ted, pagka yung isipan natin, maririnig mo, sabi nila, sa kanilang pananaw, tayo ay isang grasshoppers lamang. Ang pinagtataka ko po, Ted, nakausap ba nila yung anak? Paano nila nakita yung nakikita ng mga anak hymns? So, hindi kaya sa kanilang pagkatakot, they are just exaggerating everything because of fear. And here's the truth, kapatid. Ito ang totoo niyan. Sila actually ang may presumption na ganon. Yung kanilang presumption, inassume nila na yun din ang pag-iisip ng kanilang mind. That's why, that is what they got from the minds of their enemies. Did you get that? Okay, now inassume nila yung kanilang presumption, inassume nila na ganun ang nasa isip, kapatid, ng mga anakims. Kaya yun na ngayon ang pinanindigan nila na sa mata nila, ganun lang kami, grasshoppers lang kami. You see? Pero wala mang nakalagay sa Bible, mga na nabasa nila ang utak ng mga higante. Wala. So they are just exaggerating. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, be careful. Baka mamaya, yung buhay natin sa taong 2025 ay namumove lamang po tayo ng haka-haka natin sa ibang tao. Do you understand? Narinig nyo na po ba ito? Nakita ko sila, nagtatawanan sila. Alam ko naman akong pinagtatawanan nila. Tapos nung dumating ako, nagbubulungan sila. Kaya akong pinagkikwentuhan nila. So you understand that? Now imagine kung paano kayo mag-i-enjoy sa taong 2025 kung kayo ay namumuhay sa pag-iisip, sa pag-aakala na kayo ay pinag-iisipan ng ibang mga tao. Come on, talk to me if you can. Let's enjoy the service tonight. Amen? So you see, this is really bad, mga kapatid. I'm telling you, you can learn something from this. Okay? Now I'm trying to help you to visualize how are you going to live the life, the vision of your life. You see, kung paano, anong pananaw mo sa buhay ngayon, kapatid? And you see, sayang naman, 2025, hindi ka pa rin nag-i-enjoy. Bakit? Ang nade-develop sa iyo ay bitterness dahilan sa assumption mo sa ibang tao, sa pumuhay mo. You know, you understand?
You're allowing yourself to live by assumption. Dahilan lamang sa haka-haka. Okay? Sa haka-haka, dapat mag-change tayo mga kapatid ng ating pananaw. You see, dahilan sa kanilang pag-aakala, sa kanilang kakaaway, ganun ngayon ang nakita nila sa kanilang sarili. Now, let me ask you a question. How do you see yourself this year, 2025? You see, like I told you this morning, mga kapatid, stop comparing yourself with others. Stop comparing yourself with others. Why? Because comparison is the manifestation of insecurity. Nagpapakita lamang yan na ikaw ay isang insecure. You see, now, listen, sino man ho sila, sabi ko nga sa inyo kanina umaga, hindi sapagkat matangkad ay malakas. Sapagkat marami na akong naranasan na ganyan. Marami akong nakasama mga kapatid sa laro, matangkad, pero alam nyo na, you see, pag nilagay mo yung bat talaga doon, yung action word before the bat, talagang, iba talaga ang dating, ano. But, I'm telling you mga kapatid, you see, so hindi sapagkat matangkad, yung pag-aakala natin sa tao, we should stop it. We should stop comparing ourselves with others. You see, because whoever they are just people like you. Naalala ko lagi sinasabi ng tatay ko pagdating sa pagkalalaki. Sabi niya, kasi yung tatay ko lagi may daladalang balisong yan nung araw. Okay? Mabuti lang kinuha na siya ng Panginoon. No. Listen, lagi may daladalang balisong yan. Sabi niya, gaano man kalaki ng tao, malambot ang tagiliran niya. Tao pa rin yan. In other words, you understand? Pag tinusok mo yun sa tagiliran, yari yan. Yeah? So malambot ang tagiliran yan. Hindi ko kayo binibigyan ng tip. You see, naalala ko sabi ni Brother Brown nung araw, nung siya nabubuhay pa rin. Lahat ng kinikwento ko mga kapatid sa inyo ay pumanaw na. Kanina nauna si Noel, but anyways, if you can recall. But si Brother Brown sabi sa akin, ang dami niyang baril. Nung nandoon ako sa bahay nila, binuksan niya yung kanyang vault, punong-puno ng baril, mga mahaba, puro hunting, for hunting. Pero ang gaganda talaga. Pero meron din siyang AR, meron din siyang Armalite, you know. And so sabi niya sa akin, but it's all designed to kill animals, not to kill human being. You see, ngayon, sabi niya sa akin, nung sumakay sa akin sa sakyan, may nakita siyang maiksi, sabi niya, what is this? Sabi ko, that's 45. Why? Are you killing people? No. So what is that for? Killing terrorists. Oh, you say you kill people? No, terrorists. Kung may aso na mag-terrorize sa akin, patay. Ang labas po doon, kaldereta. All right? Now, here's what I'm saying mga kapatid. Sino man at gaano man kataas ng tao, maging sa position, maging sa stature niya mga kapatid, ano man ang kalagayan, tandaan mo, tao pa rin yan. You see, now listen, kaya ko po sinasabi ito mga kapatid, hindi tayo makausad-usad sa buhay natin na ito kasi kinukumpare natin lagi ang ating sarili at pag nakita natin na sila ay superior sa atin, nagkakaroon tayo ng inferiority na attitude mga kapatid. The attitude of inferiority, nagkakaroon tayo ngayon ng fear. You see that? At because meron na po tayong fear, hindi tayo makapag-move forward, lagi po tayong moving backward. Now, naunawaan niyo pa kung anong klaseng 2025 meron tayo? Kung lagi po tayong pa-move backward. So I hope you understand what I'm saying. You see,
Kapatid, ang kailangan po, lamang po natin, isipin naman kapatid, anuman ang kalagayan nila, tao pa rin sila. Magkaroon man po sila ng milyon, tao pa rin sila. Magkaroon man po sila ng billion, tao rin po sila. Kaya anuman pong nangyayari sa buhay natin, ay posibleng mangyari sa kanila. And the truth of the matter, the fear is, baka hindi po nila kayang i-handle. Not even their money. Money cannot help them how to handle their difficulties, how to handle their problems. You see, so you understand, ako po yung nakikinig ng balita, kamakailan lamang po nagkaroon ng sunog sa California. So you understand that? Pinasa ko po sa inyo, 2 days before the sunog, before the fire, mga kapatid. Ano nangyari? Merong isang pagtitipon ng mga sikat, mayayaman ng mga kapatid, and then inalipustan nila ang Diyos. See? Now, anong mga nangyari mga kapatid? Sunog lahat. Hindi sapagkat sila'y sikat, ay na-spare yung bahay nila. In fact, there are some na na-spare po yung bahay nila. Pero pag pinag-aralan mo, binabalita nila, you see, kaya ba na-spare, kaya ba hindi nasunog ang bahay nila? Sapagkat sila ay, naglagay sila ng fireproof, ganon, mga firewall, mga ganon. No, sabi nila. Ipinakita nila kung anong ginagawa ng mga taong ito. See, ito yung mga tao na may respeto sa Diyos at tumutulong sa kanilang kapwa. It's in the media. If you're watching news, you see, pinakita doon kung sino yung mga na-spare ng mga bahay, mga kapatid. Nakakapagtaka, bakit yung iba sunog na sunog, pero yung kanila hindi. So you understand, kapatid, tao rin po sila na wag nating titignan na sapagkat sila merong ganon. We're talking about here, you know, kasi may mga pagkatakot sila, sapat may pagkatakot sila, yung pagkatakot nila ang naging dahilan kung bakit hindi sila nakausad, mga kapatid. Now, listen, here's the thing. Ano ang dapat gawin natin? Just trust God. I said just trust God. Whoever they are just people, and when you put your trust in God, God will handle the people. You see, whoever they are just people. Kung sila man ay nakakatakot, kung sila man ay strong, whoever they are, just put your trust not on your strength. Sapagkat pag may nakita ka, kapatid, na mas malaki ang bicep kaysa bicep mo, matatakot ka. Pagka mas malaki ang tricep kaysa tricep mo, matatakot ka. But if you put your trust in God, then nothing can overcome God. I hope this is clear. Amen. God will handle the people. You see, look how they exaggerate it. Kung paano, ang tao talagang natatakot, grabe mag-exaggerate. Kaya mag-ingat po tayo. You see, mag-ingat po tayo, kapatid. Sapagkat kapag ang tao ay insecure, magaling na yan mag-exaggerate. Kapag ang isang kabataan ay insecure, mag-exaggerate na yan. Kapag ang misis ay insecure, mag-exaggerate na yan. Kapag ang husband ay insecure, mag-exaggerate na yan. You see, magaling mag-exaggerate, mga kapatid. That's why you've got to be careful to whom you're listening. Mag-ingat po tayo kung kanino po tayo sapagkat whether you admit it or not, it will affect the new season of your life. I'm trying to give you a new vision and a clear vision of the next season of your life. Okay? All right, the third one, the last one. Okay? How you've got to think and think. Okay? You have to consider. You have to think about it. How you see the battles coming your way. Okay? Paano? Ang battle po, mga kapatid, ay hindi nawawala. Every day may battle. Okay? I hope kayong mga nandito, mga lalaki, na unawaan niyo yan. Kayo lahat ay may battle. May bote kayo sa refrigerator.
Your battle is your battle. Yeah? Yung gera ninyo, mga kapatid, ay yung bote ninyo sa refrigerator ninyo. Yung iba naman sa inyo, ang gera ninyo ay yung asawa ninyo. Yung gerang actually, ang pinanggagalingan mismo ng gera nyo ay yung isip ninyo. Katulad nito, ang number one na matinding kalaban sa gera, mga kapatid, ay yung isip. Sa isip pa lamang, defeated ka na. Lalo na pag nilagay na sa physical battle. Alright? Now, let's take a look, mga kapatid. These people now, they were sore afraid. Tanda natin, sa binasa natin kanina, meron po ditong dalawang klaseng grupo na. Merong nagbigay ng evil report, makikita po natin kung paano nila tignan ang battle na kanilang haharapin. See that? Pero makikita nyo, mga kapatid, sila Joshua and Caleb, meron naman silang ibang pananaw sa gera. Now, do you understand that they are facing and they are to face with the same enemies? Pero magkaiba sila ng pananaw sa kanilang pakikipaglaban. Alright? Now, do you understand? Napakarami po sa atin dito, mga kapatid. Alam ko naman na lagi tayong may problema po sa pamilya. Pare-parehas tayong may problema sa pamilya. Kaya ang tanong ko lamang po, mga kapatid, how do you face your battle? How do you see your battle? How do you handle your battle? You see that? Magkaisa lamang ang problema natin, pero magkakaiba tayo ng dealing, kapatid. Kasi may iba-iba tayong pananaw patungkol sa battle na ito. Sana po sa gabing ito maunawaan po natin o magkaroon po tayo ng idea patungkol sa battle na naipapanalo. Now I'm telling you, some of us here, or if not some, most of us here, we are still battling with the same battle that we are fighting, we have been fighting since last year. So you understand that? Nakakalungkot man, mga kapatid. Sabi ko nga, ang nakakalungkot pag natagpuan tayo ng Panginoon, nasa parehas pa lamang tayong estado simula nung matagpuan niya tayo. Wala nang improvement. Nagtataka lamang po ako kung bakit hindi po natin maipanalo ang battle na matagal na po nating ibinabattle. We have the manual, the combat manual. We have the Bible, our combat manual. So, sana po nauunawaan po natin ito. Alright? Now, let's take a look to this, mga kapatid. So, these 10 spies brought a what? An evil report. Okay? Natatakot yung mga tao na ganito, we're just grasshoppers in their sight because they're strong, they're tall, they're strong, and they're the sons of Anak. They came out from Anaks. They came out from giants. So, ito yung mga giants noong araw. Ngayon ay nandito pa rin sila. No, they're not existing anymore because sabi ng Biblia sa Genesis chapter 6, winipe out na sila. Okay, ng flood. Okay, so this might be another tribe, mga kapatid. But not as the Nephilim in chapter 6 of the book of Genesis. Okay? Now, so makikita po natin dito, mga kapatid, sa ganitong sitwasyon, nang sabi ng Biblia, they were afraid. Look in verse number 33, kung paano nila dinidescribe ang kaaway nila. Okay? Now, at kung paano nila dinidescribe ang sarili nila. So the point in verse number 33, point number 3 is this. How do you see the battles that is coming your way? How do you see it? Okay? Now, we have an example here. Etong mga taong ito, everybody look at this way, sapagkat ibabalik ko po kayo sa history ng Israel. Okay, you ready? Now, in Exodus chapter 13, you don't need to turn to it. Look in verse number 17 when you get home. Okay? Now, hanggang 18 yan, mga kapatid. Makikita nyo po na ang mga Israelites na ito ay lagi po silang takot sa gera. Takot po sila sa gera. At alam ng Diyos na sila po ay takot sa gera. Now, the book of Exodus is the exodus of the Israelites from the bondage of Egypt. Are you following me? All right. Now, so, nung palabas na sila, actually, may pangako ang Panginoon that the Lord will bring them
through the leadership of Moses to the land of Canaan, the promised land. The promised land. Why it is a promised land? Because it was promised. I don't want to insult your intellect, pero kapatid, kaya lupang pinangako yun kasi yun ang pinangako ng Diyos. Okay? Alright, but listen, here's the thing, kapatid. Meron namang shortcut, dire-diretso po sana yun. Pwede nila from Egypt to the land of Canaan, pwedeng madire-diretso mga kapatid. Okay? But, dahilan sa kanilang sobrang takot, hinahabol po sila ng mga Egyptians. Di po ba? Kasi ayaw silang pakawalan, kasi malaki ang pakinabang ng Egypt sa mga Israelites economically. Sila yung ginawang alipin, mga kapatid, para mag-prepare, magtanim, lahat ng mga kakainin po ng patungkol sa economy ng Egypt. Okay? So kaya ayaw silang palisin. So hinabol po sila. Ngayon, alam ng Diyos ang mga taong ito ay takot sa war. So pagka hinabol sila doon sa shortcut, mga kapatid, ay maaaring magbago. Sabi ng Biblia, ginamit yung salitang repent. They might change their mind. And look where they are heading to. Promised land. But listen, God knows that they might change their mind kahit napapunta sila sa promised land. You understand? Maraming mga Kristiyano, kapatid, na alam nila maganda na ang buhay nila, pero pag nakakita ng ibang, kung may choice na mag-a-arise, they can change their mind. Come on, talk to me if you can. Yeah, maganda na yung buhay, ginagamit na ng Panginoon. You know what? They will change their mind. Nasa gawain ng Panginoon, nag-enjoy na sa gawain ng Panginoon, nakakita lang ng ibang choice, they change their mind. So you understand? That's always the case. You see? So, yung sinasabi ko po sa inyo na buhay ng mga Israelites sa disyerto, mga kapatid, ay hindi po kaila sa atin. Common, sapagkat yung iba doon ay namana na ng iba sa atin. Tahimik tayo doon. Now, here's what happened. Sabi ng Panginoon, okay, sa halip na sila ay dumidiretso shortcut, ang ginawa ng Panginoon ay inikot sila on the way to the Red Sea. Okay? Sa tabi ng Red Sea. Okay? Bakit? Para hindi po sila maabutan o kung maabutan man sila ng malapitan na, at least ligaw na sila, hindi nila alam kung paano babalik, hindi na sila makakaisip. Pero pagka doon sa rekta, mga kapatid, pag nakaisip sila, alam naman natin kung saan tayo galing, babalik na lang tayo. So you understand? By the way, hold this for a while. Alam niyo ba, mga kapatid, na yung mga tao, mga Kristiyano na ginamit na ng Panginoon, matagal na kayong ginamit ng Panginoon, matagal na kayo sa disyerto with God. I don't care kung yan may po ay disyerto, kapatid, or yan man ay wilderness. But if God is with you, no problem. So you've been in the wilderness with God. Pero alam nyo, matagal na kayong ginamit ng Panginoon. Here's the sad thing. Come on, everybody heads up. Lalo-lalo na yung mga napalayo na sa inyo. Gusto nyong bumalik kung saan kayo galing, pero ang totoo nun, hindi nyo na alam. Hindi nyo na alam kung paano bumalik. Kaya ang nakikita ko, ang warning ko lamang sa inyo, mas lalo kayong mahihirapan. You see, so ang ginawa ng Panginoon, sinadya ng Panginoon, the way to the Red Sea, para hindi na sila makaisip bumalik kasi naisip nila, nasaan na yung Egypt. So pinaikot sila ng Panginoon. That is in Exodus chapter 13. But in the book of Numbers, what's that? What's the deal dito, kapatid? You see, here's the deal. Ito ang mahalaga rito. Okay? Takot sila sa away, iniwas sila ng Panginoon para hindi na sila makaisip bumalik sa dati. Okay? Iniwas sila ng Panginoon sa away. Pero that is in Exodus chapter 13. But in Numbers chapter 13, bakit hinarap sila sa mga kaaway? Is anybody following this story about that? Nandoon harap sila sa Ammonites, Jebusites, you see, Apobites. And
So you understand, mas grabing kaaway ang haharapin nila. Okay, bakit? Sa Exodus 13, ay inikot sila para makaiwas sa paghahabol o sa kaaway. Bakit naman dito ngayon, maraming kaaway, hinarap sa maraming kaaway? So kapatid, sa buhay ng Kristiyano, hindi nawawala ang away. But the point here is, God is with us. Now, do you understand? If you're going to study the context of the 10 spies, they always use the word. They always use the word we. It's a we. But pagdating kay Joshua at saka kay Caleb, ginagamit nila ang salitang us. So pag we is we, the people and the 10 spies. But Joshua was telling the people us. That is, the people and the 2 spies and with God. You see? So naiisip nila, kasama nila lagi ang Panginoon. Now here's the deal dito, kapatid. Humarap man sila sa maraming kaaway, tandaan po natin, nasaan na yung mga taong yon? Nasaan nakapwesto yung Ammonites, Jebusites, and the other sides? Okay? The parasites. Kung nasaan na sila. But anyways, nandoon na po sila sa promised land. So you understand na even nasa promised land na sila, doon sa buhay na pinangako, bagong buhay na pinangako ng Panginoon, meron pa ring war. Meron pa ring battle. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay hindi po nawawala ng battle. But if God is with us and for us, who can be against us? So what is that na iniwan sila ng Panginoon or listen, not that ayaw ng Panginoon makita yung away. Pero ang pinapakita ng Panginoon doon sa wilderness, kapatid, sa disyerto is this. Kasama niyo ako. Nandyan yung kaaway. Hindi ko itinanggi sa inyo na may kaaway kayo. Pero nakita niyo kung paano ko hinandle ang kaaway ninyo nung nasa disyerto kayo. So in other words, sana yung buhay nyo sa wilderness ay naging training ninyo sa marami pang kaaway na makakaharap nyo pag nandoon na kayo sa promised land. Hindi ko kayo nilayo sa kaaway, pero nakita ninyo kung paano ko hinandle ang kaaway ninyo. Ngayon, nandito na kayo sa promised land, I can still handle your enemies because I never stop to be your God. I'm still your God. All you have to do is to be still and know that I am God. I will fight for you. Kapatid, listen. You've been in the wilderness last year. Talk to me if you can. Matagal kayo sa wilderness. Marami kayong battle last year. Pero kapatid, the fact na nandito na kayo sa 2025, wala na kayo sa 2024. Ano mang battle na sinagasaan nyo, ihinarap ninyo noon sa 2024, nagpapahayag lamang na ang Diyos ay kasama mo at ang Diyos ang nag-handle. If we will just allow God to handle our difficulties, handle our problems, and obstacles in life, God can still handle it this year, 2025. My question is this. How do you see your battle this year, 2025? Paano mo hinahandle? See, nakarating ka ngayon. Nakita mo kung paano ka inalagaan ng Diyos. Ano yun? Ano yun? Now, I like Freddie Roach. Tama? Trainer ni Pacquiao? Freddie Roach? Yeah, Freddie Roach. Pag sinabi ni Freddie Roach, yung madaldal na yan, kalaban ni Pacquiao, pababagsakin yan. In 2 rounds. Sino yung madaldal yung mahabang buhok? No, yung huli. Thurman.
Yeah, mayabang. Sabi niya in 2 rounds, bagsak yan kay Pacquiao. Now, paano ni Roach, Freddie Roach, my best friend, paano niya napipredict yung mangyayari kay Thurman? Ha? Paano niya masasabi, kapatid, na si Thurman na samantalang one-puncher yun? Pag inabot ka, kapatid, mabuti yung mga nakaraan, nakailag ako sa kanya eh. But listen, here's the thing. Paano mapipredict, kapatid, ni Roach na in 2 rounds, bagsak siya kay Pacman? Because he is the trainer of Pacman. Kilala at alam ni Freddie Roach kung sino ang trainee niya. Alam niya ang kakayanan ni Pacman. Alam niya kung paano niya train si Pacman. Listen, the only way para kay Pacman na magmanalo siya is to trust his trainer. Listen, the only way for the people of God to succeed in this life and to have a vision and to overcome the new season of your life is to trust your trainer. Pastor, hindi ko naranasan ako i-train ng Diyos. Yung mga nakaraang araw, remember kung paano ka iningatan ng Panginoon sa panganib. Remember kung paano ka sasabihin mo, matigas ang ulo ng aking asawa, nagsasagutan kami, pero nakatiis ako, Pastor. You know why? Because God is your trainer. Kapatid, sinong kalaban ang hindi mo kayang pabagsakin kung magtitiwala ka sa trainer mo? If God is for us, who can be against us? I can do all things through my trainer. I don't know about you, kapatid. But that's it. That's how you will see your coming war, coming battle. That's how you should see your battles that is coming your way. I don't know, maaari nagsisimula na ngayon ang battle mo. Maaari nagsisimula na ngayon na may ano siya sa'yo, alam mo may cancer ka. Nagsisimula na. But how do you see it? In the eyes of your faith. Maaari nagsisimula na ngayon yung paniningil na matagal mo ng utang. But how do you see it? It's not about utangs. It's about how do you see your utangs. Yeah? Di ilagay mo lamang yung utang before the but. Magbabayad na sana ako sa iyo, but, you know, that's it. But here's the thing, kapatid. How do you see your battle that is coming in your way? Huh? Look at this. Abay, akalain mo pipredict, mga kapatid, ni Roach in 2 rounds? Nung kalaban niya si Hatton, ilang 2 rounds pa rin. But you know what? Paano? Bakit? Sapagkat kilala ko kung sino si Pacman. Alam ko kung anong klaseng training meron siya. Kaya, I don't know if you can still remember young people, young men, yung sinasabi ko sa inyo. Pag nakikita ko yung mga patamad-tamad na mga kabataan lalaki ngayon, pagka kumilos ay akala mo, sabi ng tatay ko, pagka naglakad nakaapak ng palaka, bago alisin yung kanyang paa, bulok na yung palaka. Sa sobrang bagal. Pero pag kumain naman, mga kapatid, pag nakita mo yung kanin, pagka nilundagan ng kabayo, sayad yung tiyan ng kabayo. Ganyan kung paano mag-exaggerate yung tatay ko pag nagkikwento ng katamaran at saka katakawan. Magkakasama kasi yan eh. Bihira sa tamad na hindi matakaw. Marami namang matakaw pero masipag naman. Yeah, masipag naman. Pero karamihang mga tamad, matakaw.
Sino makakapagsabi ngayon, Pastor, ako matakaw. Pero, yan. But, yeah. So, it's good na pag nilagay mo yung but, pagkatapos ng salitang matakaw. Yeah. Or, ilagay mo yung tamad. Pero yung tamad kapag kahit na ilang but, ilagay mo dyan, tamad pa rin yun. Nawawala yung negating conjunction. Yung power ng negating conjunction. See? But here's the thing, kapatid. It's true. It's true. God knows who you are. Remember, kung ano ang dumaan sa buhay mo ng taong 2024. Kamuntik-munti ka na ako mawala sa church. Kamuntik-munti ka na ako talagang mawala sa paningin ng Diyos. You understand what I'm saying? Grabe yung pinagdaanan mo ng taong 2024, ang hindi mo alam, sinadya ng Panginoon, upang lalo mo pang mas marami ka pang makita. Kapatid, hindi masama ang tumagal sa wilderness kung marami kang nakikitang kapangyarihan ng Diyos. Hindi masama na tumagal ka sa wilderness kung marami kang experience with God. Hindi masama na tumagal ka pa ng wilderness kung mas lalo mong nakikita doon sa wilderness ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Because the life in the wilderness is the preparation for the next season of your life. God put more time for your training for the next season of your life. Bakit? Mas malaki pa ang gagawin mo ngayong taong 2025. Mas meron pang matindi na sasagasain kang battle ngayong 2025. By the way, ngayong sinabi ko na naman ito, hahanapin nyo na naman yung battle sa family ninyo. By creating battle in your family. Kasi alam nyo, may gagawin ng Panginoon, kaya mag-create ako ng battle. Alright? Get away from your sick mind. Now listen to me now. Here's the deal, kapatid. Remember, the time na gusto mo nang sumuko. Gusto mo nang mag-give up. Gusto mo nang humiwalay sa pamilya mo. Gusto mo nang pag-ataduhin yung pamilya mo. Yung bunso doon kay uncle niya, yung kay biyanan, yung isa doon kay, gusto mo nang paghiwa-hiwalayin. But listen, tingnan nyo kung paano kayo iningatan ng Panginoon na hanggang ngayon ay buo pa ang inyong pamilya. Can you see God there? Can you see the power of God? Listen, bakit sasabihin natin, ang tagal naman ng problemang ito, ang tagal naman ng battle na ito, ang tagal. Kasi nga gusto ng Diyos, makita nyo pa ang ginagawa ng Diyos sa battle na yan. Because you'll be facing more battles. And as you face your battles for the year 2025, you will remember how God handled your life carefully in the midst of battles. I hope this message is clear, brethren. Tama na to. May gagawin pa tayo. What a great God, amen. Remember, brethren, remember, you've got to make a decision tonight. Never make a decision that will disqualify you for your destination. Never. Make up your mind. Make up your mind. Make a decision that you will change your mind towards your new battles in life. You've got to have a vision for the new season of your life. I'm not talking about going downward, but going up. I'm talking about improving your decision. Ano yung nandito na, kapatid, wag ho tayong makalma. Yan lagi kong sinasabi sa mga missionary natin. Hindi sapagkat may offering na kayo ng gano'n at may attendance na kayo nito at iniisip nyo na kaya na kayong buhayin ng offering ninyo, set na kayo, hindi na kayo magso-soul winning.
Hindi na kayo nag-aaraw-araw kumatok ng bahay. Ang alam nyo lamang ng katukin ay yung pintuan ng kwarto ninyo. You see? So you understand what I'm saying? Kapatid, kapag ka pumirmis ka na lamang sa isang condition, sitwasyon ng iyong buhay, tandaan niyo po ito. You're not going up, but you are going down. See? Ang eroplano, pagka pumirmis na huyan ng matagal, magsasabi nila, nasa altitude na po tayong ganito. Okay? And we will stay in this 30,000 feet altitude. Okay? Tandaan niyo po, ang susunod na balita niyan, tip ko lang po ito sa inyo. Sa tagal ko na kasasakay sa aeroplano. Alright? Ang susunod ng balita niyan, we are now descending. From 30,000 feet, magdi-descend na po tayo, pababa na. Kasi patagal na siyang pumirmis doon sa altitude na yun. Kapatid, sa buhay Kristiyano, pag matagal ka na sa altitude na ganon, you're not going up anymore. You're not ascending, but you are starting descending. How do you see your life? How do you see your next season of your life? Did I help you tonight? Kapatid, tignan niyo po ngayon. Alin yung buhay niyo na kinakailangan, baguhin niyo yung pananaw. Pananaw sa pamilya, pananaw sa inyong mga anak, pananaw sa iyong asawa. Meron ka ba sa mga mag-asawa ngayon? Sana next week ko pa sasabihin ito. Pero ibibigay ko lamang po sa inyo ang kunting, kasi I'm setting everything here, the foundation for the theme of this year, for our theme this year. Okay? Meron ka bang katiting na sasabihin mo sa iyong asawa? Alam mo, honey, sweetie pie, apple pie, pineapple pie, o anumang pie ang tawag niyo. Okay? Ang plano ko sa iyo ay pasayahin kita ng pasayahin ngayong 2025. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hindi natin sinasabing walang problema. But in the midst of problem, mananatili ka masaya. Hindi ko sinasabing wala kang, sagana ka sa pagkain. Pero ang sinasabi ko, kahit na wala tayong makain, mananatili ka masaya. Hindi ko sinasabing bibigyan kita lagi ng pera. Kahit hindi kita bigyan ng pera, masaya ka pa rin. So you understand what I'm saying? Now, think about it. Make up your mind. You've got to learn to visualize the next season of your life. So what did you get tonight for the whole day? A vision for the next season. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga narinig po namin. Ngayon, sama-sama po na makikipag-usap ang inyong mga anak sa kanilang pamilya, O Diyos. Dalangin ko na ipagkaloob niyo po, Panginoon, ang saya ng pagsasama bilang mag-asawa. Naway nakita po namin individually, O God, ng mga bagay, hakbangin na dapat po namin gagawin, ihakbang. We believe, O God, that the steps of the good man are ordered by the Lord. So every step that we take is a manifestation that you are with us. Oh God, help us. Nawa po'y makita ng bawat isa ito ang kahalagahan po nito. Speak to your people tonight, please. Holy Spirit, please, lead us. Kayo po ang magsabi ng aming sasabihin sa Ama. At hihingin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kausapin niyo po ang bawat isa. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message.
then let's make business with God tonight. Let's do it. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong mga anak na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Salamat po, O Diyos, sa mensahe na aming narinig. O Diyos, pagpalain niyo po ito na lagi po naming maalala, O Diyos. We need to have a new vision for the next season of our life. We really need it, O God. Especially, we must have a right vision for the battles that are coming on our way. Ngayon, maaring nababanggit po namin ito, nasasabi po namin ito, pero pagka yung battle na ay nandiyan na po nangyayari sa amin, we might change our mind. But oh God, help us and remind us kung bakit pinatagal ng Diyos ang battle ng Israelites. That they might see the power of God and the greatness of our living God. Thank you, O God. Naway maalala po namin ito lagi. Salamat na napakinggan po namin muli ang mensaheng ito. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. All right. Did you get something tonight?